afraid of everything that surrounds me. Oh my Lord, please renew the spirit in me. I've been searching for someone like you. Don't know how much further I can go to a soul that have been deserted. Tell me, which way do I belong? Will you carry me with your arms? Will you wipe away my tears? Will you hold my heart and humble me despite of what I've done? Will you say, go to me, my child? Will you say, I have forgiven you? Will you say that you still love me with all that I have done? Oh my Lord, lead me to you. You have never abandoned me, never left me in times of trials. Oh my Lord, come into my heart, save me and make me new. Will you carry me with your arms? Will you wipe away my tears? Will you hold my heart and humble me despite of what I've done? Carried me in your arms. You have wiped away my tears. You have held my heart and humbled me. You have raised my soul to you. You said, come to me, my child. You said, I have forgiven you. And you said you truly love me. You have blessed me with your love. You have carried me in your arms. You have wiped away my fears. Thank you, Lord. You lead me to you. You lead me to you. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa pintig ng puso'y maririnig tawag ng tungkulin na sa'king nakasilid sa gawang kabanalan ay tinalaga sapagkat ako'y hinirang mo, Ama.
sa pinting ng puso'y maririnig tawag ng tungkulin na sa'kin nakasilid sa gawang kabanalan ay tinalaga sapagkat ako'y hinirang mo, Ama. Wala ngang sukat ang iyong pagmamahal. Katumbas nito, ika'y paglilingkuran. Batid kong ang buhay ko'y hindi sasapat. Mithi ko'y maging lingkod na karapat-dapat. Ano nga bang ipanglilingkod ko? Magtitinig at papuring handog sa'yo. Ano nga bang ipaglilingkod ko? Buong buhay ko'y iahandog sa'yo. Ama, mga utos mo ay aking susundin. Kagalakan mo ay aking gagawin. Ama, sa awit mo ika'y pupurihin. Sa musikang ito ika'y hahalalahin. Ama, o Ama, paggawa ko'y tanggapin upang sa iyong pagdating ika'y aking narito ako na maglingkod mo. Magpapakasaktal at magiging karapat-dapat sa'yo. Magtatapat ng buong puso sa'yo, O Hari ko. Ibiging tapat ang lahat ng inibig mo, O Ama. Mga utos mo ay aking susundin. Aking susundin. Kagalakan mo ay aking gagawin. Ama, Sa awit mo ika'y pupurihin. Sa musika ito musika ika'y hahalalahin. Ama, mga utos mo ay aking susundin. Kagalakan mo ay aking gagawin. Ama, sa awit mo ika'y pupurihin. Sa musikang ito ika'y hahalalahin. Ama, o Ama, paggawa ko'y tanggapin upang sa iyong pagdating ika'y aking Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na
sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong likod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Maliwanag po na natalakay sa nakaraan nating pagtatanghal ang vision at mission ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maging ang mga ministeryo na tumutugon dito, ngunit may isang pangangailangan na nasa atin upang ito ay maitaguyod at ito ay ang pagkakaroon ng bawat isang kapatid ng commitment. Ang bawat kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ay nararapat na may tiyak na pangako tungkol sa pagtataguyod ng misyon. Ang isang kapatid na committed o tapat sa pagtugon sa misyon ng Iglesia ay itinatali ang sarili sa gawain na kaugnay nito. Mahalaga na maunawaan ng bawat isang kapatid na ang ating misyon ay isinalin sa mga sumusunod na commitments. Una, ang purpose commitment. Upang ang isang kapatid ay makapagtalaga ng kanyang sarili o maging committed sa misyon ng Iglesia, mahalaga na maunawaan niya ang dahilan kung bakit niya itataguyod ang mga ministeryong kaugnay ng misyon ng kabanal-banalang Iglesia. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay sinaysay niya ang layunin ng pangangaral. Sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kung ang ating puso ay nagnanasa na matupad hindi lamang ang gawain ng ating misyon, kundi ninanasa natin ang layunin nito sa makatwidbaga ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tao. Hindi tayo basta mangangaral lamang. Titiyakin natin na sasampalataya ang bawat inaaralan. Yayamang ito ang tunay na gagawa ng kanilang kaligtasan. Ang ikalawa ay ang service commitment. Sa isang kawikaang Kristiyano ay nasusulat, nakakaalam ng layunin ay kasangkot sa gawain. Kawikaang Kristiyano bilang 52. Kung maliwanag sa kapatid na ang layunin ng ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng lahat ng tao, tiyakang kasama siya na gumagawa at nakatalaga na maglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang Panginoong Kristo Jesus ang isa sa tiyak na halimbawa ng pagiging nakatalaga o nakahanda sa paglilingkod. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami, ayon sa Mateo 20:28. Kung itutulad sa isang pagtatanghal, tayo po ang performer, hindi po tayo tagapanood lamang. Kung itutulad naman natin sa bayanihan, maginhawang maililipat ang bahay kung ang lahat ay committed sa pagbuhat. Ang ikatlo ay ang scope commitment. Tumutukoy po sa lawak ng dapat marating ng ating misyon, ayon po sa nasusulat sa Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Katulad ito ng magpapakulo ng maraming tubig. Gaano karaming apoy ang kailangan mo upang mapakulo ito? Papaano kung isang maliit na apoy lamang ang gagamitin? Kailan kaya kukulo ang napakaraming tubig? Dapat na ibagay natin ang ating paggawa sa pag-uukulan nito. Kung buong mundo ang scope o lawak ng ating misyon, anong paggawa ang ating dapat na maging bahagi? Halimbawa ay sa pag-aabuloy. Papaano natin masasabi na sapat sa pangangailangan ng ating misyon ng ating naiaabuloy sa gawain ng Panginoon? Yaong dami ba o laki ng halaga ng ating abuloy ang magiging panukatan? Papaano kung tayo'y nabibilang sa mga mahihirap sa mundong ito? Nangangahulugan ba
na wala ng daan upang makapag-abuloy tayo ng angkop sa ating misyon? Ang sagot po mga kapatid ay mababasa natin sa kwento tungkol sa Panginoon habang pinagmamasdan niya ang mga naguhulog sa kabangyaman at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong iniuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatidbaga ay ang buo niyang ikabubuhay." Hindi po dahil naaawa ang Panginoon sa babaeng bao, kung kaya't ibinilang na mas higit ang kanyang naiabuloy. Naibilang na ito ay higit pa sa mga naghulog ng malalaking halaga dahil ipinagkaloob niya ang kanyang abuloy, kalakip ng sakripisyo. Hindi po ba? Yaon ang ating nabasa. Yaong para na sana sa kanya ay nagawa pa niyang iabuloy. At tiyak po tayo mga kapatid, dahil yaon ay kabubuhay na niya, hindi niya ito noon pa lamang napagpasyahan na gayon ang kanyang ipagkakaloob. Tiyak na ito ay itinalaga na niya o inilaan na niya na kanyang iaabuloy. Kaya sa diwang ito, papaano po tayo aabuloy sa ating misyon na angkop sa laki ng ating pangangaralan? Mag-abuloy po tayo ng itinalaga at pinagsakripisyohan. At ito ay hindi lamang sa pag-aabuloy. Ito po ay angkop sa lahat ng gawaing paglilingkod na para sa Panginoon. Halimbawa, ay sa pagdalo sa mga pagsamba. Italaga natin sa Panginoon ang bawat araw ng ating pagsamba at pagsakripisyohan natin na kung may mga suliranin man, ay huwag tayong magpapahadlang. Ang pinakahuli po sa mga commitment na kailangan natin ay ang end commitment. Ito po ay tumutukoy naman sa kung kaninong kapurihan ba natin gagawin ang pagtataguyod ng dakilang misyon ng kabanal-banalang iglesia. Ayon po sa unang Pedro 4:11, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. All for the glory of God. At kung committed tayo na maluwalhati siya sa misyon po na ating itinataguyod, napakahalaga na magbantay tayo ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Madilim man ang sanlibutan, bunga ng kasalanan, tayo po ang ilawan at ang mabuti nating gawa ang ating liwanag. Ang magiging bunga nito, batay sa nasusulat, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang mangakita nilang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. At kung tayo man ay kakitaan ng masigla at katangi-tanging paggawa sa pagtataguyod ng misyon ng iglesia, ang kababaan ng kalooban ang marapat na makita sa atin. Lahat ay pawang kasangkapan lamang. Sa lahat ng pagkakataon, saan man, palaging ang kaluwalhatian ng Diyos ang dapat na matanghal. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po'y magpapasimula na sa takdang pagkakatipong pagsamba para sa ikasyam
ng buwan ng Christian, araw ng Carpos, inaanyaan ko po kayong lahat na magsitayo. Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na mathari natin at sa pamagitan ng ating inang iglesyang kabanal-banalan, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Awitin po natin ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Maaari na po tayong magsiupo. Awitin po natin ang mga likawit ng pagtatalaga at pagpuri sa kataas-taasang Diyos. Mauna po rito ang awit ng taon, My Lord, You are wonderful, at isang bilang sa ating himno espiritual.
kawanan. Kinugkot sala namin iyong inangkin. Kami ay hinango sa pagkagubili. Sarili inialay na mataimtim. Di rin ka nasakit at tatamuhin. Ang bayan ng katwiran, iyong tinubos, inialay ang buhay. Dugo mo'y nagos, pinahirapan, ipinako sa krus. Pinaling halaga ang pagiging Diyos. Alang-alang sa kawanan, kinugkot. Nasaan kaya kami kung di mo minahal? Anong paggawa kaya ang masusumpungan? Salamat kami ay hinirang, sinagip mo sa pagkahandusay. Salamat sa dugo mong banal, dugong naging katubusan sa aming kasalanan. Ang bayan ng katwiran, iyong tinubos, inialay ang buhay. Dugo mo'y nagos, pinahirapan, ipinako sa krus. Pinaling halaga ang pagiging Diyos. Alang-alang sa kawanan, kinugkot. Nasaan kaya kami kung di mo minahal? Anong paggawa kaya ang masusumpungan? Salamat kami ay hinirang, sinagip mo sa pagkahandusay. Salamat sa dugo mong banal, dugong naging katubusan sa aming kasalanan. Dugong banal, aming nakamtan, umawi sa aming mga kasalanan. Huwag nawa'y muli pang pahirapan ang amang sa amin lumalang. Ihayag ang iyong kadakilaan, ngayon bukas, saan man kailanman. Ngayon bukas, saan man kailanman. Magalang ko po kayong inanya magstayo. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Sa pangunguna po ng mga mang-awit ng Sion, kapanabay po ang pagpasok ng kasangkapang sugo ng Diyos. Isa sa mga ministro konsagrado, kapatid ni Uriel, Rodolfo Gabunton Jr., sa pagbasa ng mga salita ng pagpupuri sa Panginoon.
kataas-taasang Diyos na maghari natin, sa pamamagitan ng inang iglesyang kabanal-banalan, kayo po ay aking binabati ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya'y dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao, ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamangha-mangha, Diyos na banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kahit sambahin natin ang kataas-taasang Diyos, umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magala ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Aleluya! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ng sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Maganda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ay atin pong tanggapin ang isa sa mga awit ng Siyon, ang kapatid na kilaya, upang pangunahan tayo sa panalangin. Ang himno ng pagdulog.
Panginoon naming Diyos, dakila, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos na puno ng pag-ibig at agape na siyang pinag-aalayan po namin ng aming mga paggawa. Panginoon, sa mga oras pong ito, kami po ay mag-aalay ng pananambahan sa iyong dakilang harapan. Nawa mapagdalagahan po naming lubos ang aming gagawing pananambahan at manaigang kapayapaan sa loob at labas ng bahay dalanginang ito. Nawa Panginoon Diyos, kung kami man ay nakitaan mo sa mga pagkukulang o pagkakasala, pakalinisin mo ang aming mga puso't isip at patuloy mo kaming tulungan na makapanatili sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia. Tulungan mo kami, Ama, na magampanan po namin ang aming mga sinumpaang katungkulan sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na maging karapat-dapat na sumasambitla ng iyong napakamalinis na pangalan. Panginoon naming Diyos, dinadalangin po namin ang sugong kakasangkapanin mo, pakabanalin ang kanyang mga labi upang ang mga aral na kanyang sasalitain ay ayon lamang sa iyong dakilang kalooban. At ang mga aral na kanyang ihahatid sa amin ay aming maisapamuhay, aming maging sandata habang kami nakikipamayan dito sa magulong sanlibutan. Panginoon naming Diyos, dinadalangin din po namin ng mga mahanaim, ang 7 obispo, lalong-lalo na po ang matandang pangkalahatan na siyang nangangasiwa po sa amin. Ingatan sila sa mandako sila makarating, palakasin ang kanilang mga pangangatawan upang makapagpatuloy na naglilingkod sa iyong dakilang harapan. Panginoon naming Diyos, dinadalangin din po namin ang mga inaaralan sa dakong ito maging sa buong bansa. Tulungan mo sila, Ama, na mahikayat po namin na makasama po namin sa mga gawain sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia. Panginoon naming Diyos, dinadalangin din po namin ang mga kapatid po namin na hindi po namin nakakasama sa mga ganitong gampanin. Kung sila man ay may mga taglay na karamdaman o may mga pagsubok sa buhay, tulungan mo sila, Ama, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Haplusin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay upang sa gayon, Ama, makamit nila ang kagalingan. At ang kagalingang ito ay maipaglingkod nila habang sila ay nabubuhay. Panginoon naming Diyos, dinadalangin din po namin ang mga awit ng Siyon na magsisipaghandog ng mga haing likhawit. Nawa, maihandog po namin ito na kaaya-aya sa iyong dakilang harapan, maging sa mga kapatiran na magsisipakinig, at sa pamamagitan po ng aming pag-awit ay patuloy po kaming makaakay ng mga lalaki at babae na patuloy na makakasama namin na pupuri at dadakila sa iyong napakamalinis na pangalan. Panginoon naming Diyos, sumasampalataya po kami na Ikaw ang siyang tanging Diyos na patuloy na dumirinig ng aming mga panalangin, sapagkat ang lahat ng mga bagay tanging sa iyo namin pinagkakatiwala, aming pinagtatagubilin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, dakilang Hari at dakilang nag-iisang tagapagligtas. Amen. Tanggapin po natin ang mga awit ng Siyon sa sakop ni Sir, probinsya ng Rizal, sa kanilang handog ng likhawit na pinamagatang All the Glory to God. Father in heaven, you're high in heavenly calling, restored my ever-broken soul. Your mighty word justified me, your precious blood sanctified me. You called me and glorified me.
Tayo na po sa pinakmalagang bahagi ng ating takdang pagkakatibong pagsamba, ang pakikinig ng mga biyayang aral ng Diyos. Shalom po mga minamahal na kapatid. Sumatin pong muli ang kapayapaan ng Panginoon. Kamusta na po tayo mga kapatid? Dalangin ko po ang kapanatagan ng ating mga kalooban, ng ating mga puso, na po maghari nawang patuloy ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Sa ating mga buhay, sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap sa mundo, katulad ng mga digmaan na nakapagdudulot po ng pangamba at nakapagdudulot din po ito ng kahirapan sa ating mga tao. Subalit, ang ating Panginoon ay buhay na nakakita ng mga pangyayari. Dahil dito, ang dalangin po namin, maging ng kasangkapang pangasiwaan, patuloy po tayong iligtas ng ating Panginoon sa ating mga sitwasyon, sa lahat ng uri ng kapahamakang nangyayari po sa mundo. Kaya, ang mga kapatid namin dyan sa gitnang silangan o sa Middle East, kamusta po kayo? Ang mga kapatid natin sa mga iba't ibang mga bansa. Nawa, patuloy nawa tayong tulungan ng Panginoon sa ating mga paglilingkod sa Kanya. At sa mga pagkakataong ito, darako tayo sa second quarter o ikalawang yugto ng mga pag-aaral na ang tema po na Christ Jesus, the way, the truth, and the life. Si Kristo Jesus, ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Dahil dito, sa pumagat na ito, ituturo sa atin kung gaano kahalaga ang ating mga kaligtasan sa harap ng Panginoon para po sa ika-10 ng Abril o ng Christian. Ang pamagat po ng ating paksa ay may ganito pong sinasabi. Ang Iglesia ay katawan ni Kristo na umiiral sa lupa. Ang paksang ito ay minsan pang nagpapaalala sa ating lahat upang magbigay linaw lalo sa ating pananampalataya, lalo na po sa mga bago po nating mga kapatid. Maging sa ating mga guests, mga bisita, na ituturo po sa atin ngayon kung gaano kahalaga na nakilala po natin ang Iglesia at gaano rin kahalaga ng tayo tawagin o iwangin ng Diyos sa Iglesia. Kaya dahil dito, ano po ang inaasahan ng Panginoon sa ating pong magkakapatid na ating pong pagkakaisahang na gawin? Kaya pasimulan po natin sa isang katanungan. Ano po ang isang malinaw na pahayag mula sa mga banal na kasulatan tungkol sa Iglesia? Ang sagot po'y mababasa po natin sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo po ay 12, kasama po ang 27. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap. Ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Kayo nga ang katawan ni Kristo, bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Maliwanag po ang pahayag ng banal na kasulatan kung ano ang malinaw na sinasabi para sa Iglesia. Ang Iglesia po, kung tawagin po ay katawan ni Kristo. Ang Iglesia po ay maliwanag na tayo na magkakapatid na isinangkap dito. Kaya ang Iglesia ay hindi isang organisasyon o korporasyon lamang na itinatag ng tao, kundi espiritual na katawan ni Kristo na umiiral po sa lupa. May mga kaalim na nagkakaisa po rito na nasa ilalim ng kanyang pangumulo ng ating Panginoon. Kaya ang organisasyon ay pangkahalatang samahan ng mga tao na may layunin, rehistrado man sa gobyerno o hindi. Ang korporasyon ay isang uri ng formal at legal na organisasyon na kinikilala ng batas bilang institusyon o entity at rehistrado sa mga angkop na pamahalaan ng bansang Pilipinas. Ang isang korporasyon ay nirerehistro sa Security Exchange Commission o tinatawag na SEC. Ang Iglesia ay maliwanag na kalipunan ng mga mananampalataya na mga sangkap ng iisang katawan na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya naman bilang mga lingkod ng Diyos, sa pahayag ng mga banal na kasulatan, noong paman ay nakita sila, umiral sila,
buhay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang mga unang Kristiyano na sinasabi ni Apostol Pablo na kung tawagin sila ang katawan ni Kristo o mga sangkap ng kanyang iglesia na pag-aari ng ating Diyos. Ngayon, saan po natin mababasa sa banal na kasulatan na ang mga inirang ng Diyos o mga tinawag sa iglesia ay maliwanag na mga sangkap ni Kristo? Basahin po natin ang sagot po sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Sa iglesyang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos, upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Maliwanag po ang sagot. Ang iglesia po, ang mga taong hinirang ng Diyos upang maging Kanya at sa pamamagitan nito, sila'y inaasahan ang kanilang pakikipagkaisa kay Kristo. Sila ay tagasunod, mga kapatid. Kaya ang ating pagiging kaanib ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Galing po ito sa ating Panginoon. Siya po ang tumawag sa atin. Tayo nasa iba't ibang dakuman, pero sa kabuuan ang Panginoon ang siyang nagtindig o umirang sa atin. Ito'y umiiral. Kaya hindi lamang dahil sa mga batas at mga papeles na mula sa mga gobyerno ng bansa sa mundo. Ang Panginoong Kristo Jesus ang nagtatag nito sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kagandahang loob. Ang kabanal-banalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinarehistro sa pamahalaan upang kilalanin ito ng estado at magkaroon ng mga karapatan at kinikilala at ipinagkakaloob ng pamahalaan ng bansa. Sa kabatiran po ng nakararami na po mga kapatid, ang iglesia po ay nairehistro sa Security Exchange Commission sa Pilipinas noong May 9, 1922. At kung napapansin po natin, sa Mayo na po, sa buwan po ng Biyula, malapit na po ang ating pagpapasalamat at ipagdiriwang ng kapatiran sa bansang Pilipinas at sa mga iba't ibang mga bansa na mga kapatiran na naroroon ang anibersaryo ng pagkatatag o pagkakatatag ng kabanal-banalang iglesia. Kaya ito po'y 104 na taon na po dito po sa mundo. Kaya buhay at nagpapatuloy na gumaganap ng mga kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya meron na tayong mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, katulad po ng Amerika, Canada, meron din tayo sa Hong Kong, na po, dyan sa Italy, meron din po tayo dyan sa New Zealand. No, mga kapatid nating naririyan, binabati po namin kayo. Mga kapatid natin na sa Malaysia, na po sa Japan, at sa iba't iba pang mga bansa, marami na pong mga kapatid na doon ay naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. At nasaksihan natin, mga kapatid, na marami ng pinagdaanan sa loob ng 104 na taon sa Mayo ang iglesia. Marami na po siyang pinagdaanan na mga pagsubok at nakita natin at nasubaybayan natin na ang Diyos sa kabila ng lahat, ang Diyos po ay lagi pong nakamasid, nakatunghay at patuloy na tumatawag sa mga bawat dako, mga minamahal na kapatid. Kaya maliwanag po yung sinabi kanina, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako. Kaya ang Diyos ay patuloy na tatawag at tatawag sa mga tao na Kanya pong kahabagan. Ngayon po, paano itinatag ng Panginoong Kristo Jesus ang iglesia sa lupa? Ang sagot po ay mababasa po natin sa San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang nagsasalita po ang Panginoon. Sabi sa talata, itinayo niya ang iglesia. At kausap niya si Apostol Pedro. At sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag na ang Diyos ang nagtayo. Ang Panginoong Yesus ang nagtayo at nagtatag nito sa ibabaw ng bato.
Kaya ang batong pinagtayuan ng iglesia ay ang Panginoong Kristo Jesus mismo. Wala na pong iba. Saan po natin mababasa? Sa Efeso 2:20-22. Doon po ay ipinakitang maliwanag na ang Panginoon ang siyang mismo ang nagtayo. Kaya ito yung kung tawagin ay matibay na bato. No po, wala namang batong hindi matibay. No, lalo kung ang batong ito ay ang Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. At hindi mapapanaigan ng mga pintuan ng Hades o ng kamatayan o ng mga kasalanan. Kaya naman ang iglesia ay hindi matitinag anuman ang kanyang pagdaanan. Kaya kahit na namatay na ang Panginoon sa laman, ang ating Panginoong Yesus, ang iglesia po na kanyang itinatag, ay nagpatuloy po, hindi tumigil, hindi nawala. Na po, nagpatuloy na umiiral at nagtaguyod ng kanyang mga aral, mga kapatid. Kaya ang Panginoon mismo kasi ang unang nangaral po nito. Ipinangaral ng Panginoon ang Ebanghelyo. Katunayan na ito'y kanyang itinatag sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. At siya po'y nagbautismo po sa mga kanyang mga alagad. At sa pamamagitan din ng kanyang mga alagad ay patuloy silang bumabautismo at nangangaral at nagtuturo. Mababasa po natin yon sa 1:4-1-2. Kaya nagturo siya sa kanyang mga alagad sa San Mateo 5:1-2. Ang ibig sabihin, nakita, umiral, at naipahayag sa madla sa mga tao ang katotohanan ng pagtatatag o pagtatayo ng Panginoon ng kanyang church o iglesia. Na ang mga tinawag doon na unang mga naging halimbawa ay ang ating mga kapatid, ang mga apostol at mga kapatid natin sa panahong iyon. Kaya dahil dito, ano ang inuutos sa atin ng Panginoon para po patuloy na makapagbalik loob ang maraming tao sa mundong ito. No po, sa kanyang piling, sa kanyang kalooban, mga kapatid. Sabi po sa San Mateo 28:19 kasama po ang 20. Ganito po ang salita po ng Panginoon. Dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po ang maliwanag na sagot, mga kapatid, kung paano ang Panginoon ay tumatawag at patuloy na tumatawag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ipinag-utos niya sa kanila na ipangaral at magbautismo upang magturo, upang dumami pa ang mga alagad ng Diyos. Kaya, mga minamahal na kapatid, ipinag-utos ito mismo ng Panginoon. Kaya, matapos niyang ipagkaloob ang kanyang buhay para sa iglesia, at nararapat lang na madama at makita natin yung ginawa ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Ibinigay niya upang ang mga tao ay mga tubos at mga ligtas. Lalo na sa kanilang mga kasalanan, nilinis sila sa kanilang mga karumihan. Tayo gayon din dati. At ngayon napakapalad po natin at tayo po ngayon ay bahagi nito ng sinasabi ng Panginoon na inuutusan para gawin ang kanyang kalooban. Bakit kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos, kapatid? Kasi pag-aari tayo ng Diyos. Bayang sariling pag-aari niya. Kaya ito po yung mahalagang tagubilin sa ating magkakapatid. Kaya saan man tayo dako naroroon, tayo bahagi na inuutusan o binibili ng ipangaral natin ang kanyang ebanghelyo. Gaya niya na nanguna sa atin na magkakapatid. Kaya maging kasangkot tayo, kapatid. Lalo sa inilulunsad noong pa ng kasangkapang pangasiwaan ang gawaing We Care, World Evangelization, Christ, Agape, Redeem, Everyone. Isang mabisang paraan ng Diyos sa ating panahon. Tayo na po, mga kapatid, ibahagi po natin ang ating pananampalatayang tinanggap sa ating Ama. Mahirap po bang gawin yon, mga kapatid? Sa totoo lang po, kapatid, ay madali. Madali kung atin pong ibabalita, atin pong patututuhanan
Sa makatid tayo magpapapatutuo sa ating kapwa, sa ating mga kasama sa tahanan, sa ating mga kasama sa iba't ibang lugar na kung saan ka itinanim ng Panginoon. Gumawa ka, kapatid, ng mabuti. Wicker, pwede sa lahat ng mga tao. Walang pinipiling lugar, bansa, lahi, wika, ang paggawa ng mabuti o ang pag-aagape o paggawa ng pag-ibig sa ating kapwa. Na ibinabahagi natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus na siyang mabuting kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Di ba't napakabuti ng layunin ng Panginoon sa ating magkakapatid? Kaya sino tayo para hindi sumunod? Napakalaking karangalan na tayo mapag-utusan ng ating Diyos. Lalo na sa mga panahon ito na nangangailangan ang buong mundo ng kalinga at kapayapaan at kaligtasan para sa kanilang kaluluwa. Kaya ano po ang pananampalatayang marapat na iniingatan natin sa ating kalooban tungkol sa iglesia? Sabi po sa Gawa, Kapitulo 9, versikulo po 1, kasama po ang 5, datapot si Saulo ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging ang mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglapad ay nangyari nang siya'y malapit na sa Damasco. Pagdapay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasod sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinahuhusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, akong si Jesus na iyong pinahuhusig. Ang tagpong ito ay alam natin na si Apostol Pablo na dating Saulo ay sumisilakbo o mainit sa kanyang pag-uusig sa iglesia sa mga panahon niyon. Pero sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos, nagpakita sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag at meron siyang tinig na narinig at sinasabi, akong si Jesus na iyong pinag-uusig. At nang marinig ni Apostol Pablo ang bagay na ito, na po, siya ay tinawag ng Panginoon at inutusan siya na gawin ang kanyang kalooban. Kaya ang iglesia po mula noon, na po, nakatawan ni Kristo, ay napatunayan mismo ni Saulo na kanyang inusig at ngayon doon siya tinawag, ay kanya pong ipinangaral, mga kapatid. Kaya ipinakilala niya ito na ang iglesia po ay katawan ni Kristo. Ang sabi niya, ang mga kaanib sa iglesia ay ang mga sangkap ng katawan ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang iglesia na espiritual na katawan ng Panginoon, dapat itong igalang, mahalin, panatilihin sa ating mga buhay. Huwag mawala sa ating pananampalataya. Pangawakan po natin kapatid, katulad ni Apostol Pablo, pinahalagahan niya ang pagkakahirang sa kanya ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, handa niyang gawin, handa niyang talikuran ng lahat ng bagay para lamang may tanghal niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakilala niya ng iglesia na katawan ni Kristo, mga kapatid. At sa kabila ng ito'y kanyang inusig, naranasan niya ang kanyang ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. No? Alam niya na siya ay hindi karapat-dapat. Siya ay pangulo sa mga makasalanan. Pero sa kabila ng lahat na kanyang ginawa, kinahabagan siya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, anong katunayan na ang iglesia nito'y umiiral at patuloy na umiiral sa ating panahon, kahit noon, kahit hanggang ngayon. Sabi po sa San Mateo 28:20, naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Huwag nating pag-alinlanganan ng kanyang salita. Ano po ang kanyang salita? Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Hanggang sa katapusan ng mundong ito, umiiral ang Panginoon sa mga kapatid, umiiral ang kanyang katawan dahil siya ang Pangulo po nito at ang mga tinawag niya sa loob ng iglesia. Ang Panginoong Kristo Jesus, tandaan po natin, siyang Espiritong pumapatnubay sa kanyang iglesia. Mababasa po natin sa Gawa 16:7. Kaya hindi tayo dapat na mangamba, kapatid. Kung ang Diyos ang siyang pumapatnubay sa atin, ang kanyang Espiritu, ano man ang sitwasyon na ating nararanasan o mararanasan pa, o ano mang mga sitwasyong mangyayari o nangyayari pa. Opo, kasi maraming nangyayari na, maaaring may mangyayari pa. Pero alam natin sa mundong ito, ang Diyos ay lagi pong nakatingin at laging nakasubaybay sa atin. Buhay ang Diyos, umiiral, tutulong sa anumang sitwasyong mararanasan nating magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia. Kaya tayo po ay mahalagang binibili na ng pagtutulong ito. Ano po ang katungkulan natin ngayon sa iglesia bilang katawan ng Panginoong Kristo Jesus sa sanlibutan ito at marapat na ipagpatuloy natin bilang sama-samang sangkap nito. Sabi po sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo po ay 10, kasama po ang 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang paglilingkod. Ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailan, kailanpaman. Amen. Sapagkat ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Lahat tayo, lalo na sa mga nanunungkulan, sa mga mahanayin, sa mga abiser, sa mga awit, sa lahat ng sangkap ng iglesia, gamitin po natin ang ating sarili. Pakasangkapan po tayo sa kapakinabangan ng lahat. Yung ating tinanggap na katangian ng bawat isa, i-share mo, ibahagi mo, kapatid. Kaya bilang mabuting katiwala, kaloob, may iba't ibang kaloob tayo sa iglesia, kapatid. Sabi nga, kung ikaw ay tagapangaral, ipangaral mo ang salita. Ipamahagi mo. Napo, wag nating ayaang ma-delay. Napo, kasi ayaw ng Diyos na maantala. Kasi maraming naghihintay ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Gamitin natin ang paglilingkod. Sa mga kabataan, ang lakas nila, ibahagi nila. Sa pangangaral at sa iba pang bagay. Sa mga awit ay gayon din, lalo pang umawit, maging bahagi sa pag-awit, sa pangangaral at pagliligtas. At sa lahat ng sangkap, maging bahagi tayo sa pagtulong, sa pag-aabuloy, upang lalo pa na may sulong ang paghahari ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang mission natin. Sa lahat ng mga bansa, atin pong ibahagi ang katotohanan. Sapagkat gayon ang ginawa ng Panginoon. Siya mismo, nang siya'y nasa lupa, lumilibot, gumagawa ng mabuti sa lahat. Sa Gawa 10:38, mababasa po natin. At hindi lang po yun. Nagpagaling siya, tumulong siya, namahagi siya, maging ang kanyang sariling buhay, ibinahagi niya para patunayan po na gayon din ang nararapat natin gawin, kapatid. Sumampalataya po tayo. Hindi kawala ng anumang pagbabahagi natin ng mga talento at karunungang mayroon tayo. Maging mga kayamanan o mga pag-aaring ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan sa bagay na yan, kapatid. Dahil ang utos sa atin, gamitin natin ang ating sarili sa kapakinabangan ng lahat. Dahil kailangan po natin magtulong-tulong, magkaisa na may pakilala ang kanyang iglesia. Kaya paano tayo patuloy na makagagawa ng mabuti sa kabila ng mga sitwasyon na nararanasan natin? Sino ang dapat natin tularan sa mga bagay na ito na dapat na patuloy natin isulong? Ang tungkulin natin bilang isang katawan
na naglalakbay sa mundong ito. Sabi po sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42, kasama po ang 46. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. 46. Araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Maliwanag po ang ating narinig, mga kapatid. Tularan natin ang Panginoon na gumawa ng mabuti, na siya na Panginoon, handa niyang patunayan ang kanyang pag-ibig, handa niyang patunayan ang kanyang pagliligtas sa mga tao. Gayun din naman tayo. No? At tatapos lang po natin ating Pasko. Inalala natin ang Panginoon sa kanyang mga mabubuting gawa. Ako, inalala natin ang kanyang mga gawa na siya'y naghirap para sa atin. At gayon din naman natin alalahanin lagi ang Diyos sa buhay natin. Tayo, ang iglesia na nararapat na isulong kung ano ang kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang po yung mga una nating kapatid sa panahon ng mga apostol na natili silang matibay sa turo ng mga apostol. At ngayon, manatili tayong matibay sa turo ng kasangkapang pangasiwaan. No po, sa pagsasama-sama, sa pagsalo-salo, at sa pananalangin, ito po ay isang napakamabuting gawa na ating pong naihahayag. Lalo na po kung ang ating iglesia, ang ating mga dako sa mga kapatid na naroroon, no, ay nananatiling matibay sa pagkakaisa katulad ng unang panahon. Sa kanilang pagsama-sama, sa kanila pong pagtitipon, sa mga pagsamba, no po, ay ginagawa po nila ito ng buong puso at pinatutunayan po nila na bilang sila'y kapatiran, ay nagsasalo-salo sila na may galak at katapatan ng puso. Yun po isang hayag na tayo pinag-aharian ng Diyos at napatutunayan natin kung gaano ang Panginoon ay nasa buhay po natin. Dahil dito, alalahanin natin ang Panginoon. Kung saan nagkakatipon ang 2-3 sa kanyang pangalan, sabi nga sa San Mateo 18:20, ang Panginoon ay nasa gitna po natin. Hindi niya tayo iiwalayan. Mananatili sa atin ang kapayapaan. Mananatili sa atin ang kapanatagan, kapatid. No? At mararanasan natin sa Panginoon, siya'y kasama nating gumagawa upang matapos natin ang misyon, ang pag-iral ng iglesia sa mundong ito. Nananatiling buhay na po at nananatiling hayag na lumalakad dahil sa iyo. Kaya hanggang sa maabot natin ang gustong bilang ng ating mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Kaya minsan pa, ipinaalala ng paksang ito, ang iglesia na po, ang katawan ni Kristo na umiiral sa lupa. Ito nawa ang ipagpala sa ating mga kapatid. Ito nawa ang ating maging kabanal-banalang pananampalataya, pagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Aba, Panginoon po namin Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa mga araw na pinagpala mo po sa amin. Sana Panginoon, tulungan mo po kami na may salid sa aming mga puso at isipan ang mga aral na aming narinig
upang ang mga aral na ito, Panginoon, ito po ang patuloy na makapag-akay sa amin sa mga paglilingkod sa iyo. Sa ganitong kaparaanan, kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa iyong banal mo kinaroroonan. Panginoon, tulungan mo palagi ang bawat isa sa amin. Ang mga aral na ito'y lagi po namin nasa katuparan namin sa iyo upang kami mga magkakapatid na patuloy mo pong pinagpapala at binibigyan po ng maraming pagkakataon. Ito po ay may pagkaloob din namin sa amin pong mga kapatid na hindi namin nakakapiling sa mga ganitong pagkakatipong pagsamba sa iyo. Panginoon, puspusin mo nawa ng iyong Santong Espiritu ang aming mga labi upang ang mga aral sa mga pagkakataong ito na amin pong narinig, ito'y may bahagi po namin sa amin pong mga kapatid na nanghihina sa mga pananampalataya, mga kapatid na maraming nahadlangan ng mga pagsubok sa mundong ito. Panginoon, sa iyo po kami sumasampalataya. Palakasin mo ang aming kalooban. Palakasin mo po ang antas ng aming pananampalataya upang sa mga ganitong kaparaanan, Panginoon, ay makapagpatuloy po kami na nagbibigay ng maunting kalugod-lugod na siyang hinahanap pong magawa. At ito po ang maitala sa aklat ng aming buhay upang kami patuloy na magbigay ng mga kalugod-lugod at siya namin tanggapin ang pangako mong buhay na walang hanggan. Panginoon, narito po ang konting halaga na amin pong pinagsama-sama. Yung sanang pagpalain at basbasan ang halagang ito upang ito'y magamit din ng kasangkapang pangasiwaan na makatawag pa na maraming mga kaluluwa na magbabalik loob sa iyo at makakasama po namin sa paglilingkod at makamtan po namin ang kaligtasan hanggang doon sa pangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon, sa iyo po namin lahat ipinagtatagubili at aming ipinagpapasalamat gaya ng tinanggap na namin. Sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, aming Diyos, aming tagapagligtas. Amen. At ngayon po, tanggapin natin mga minamahal na kapatid, ang basbas ng kataas-taasang Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na alipin na nagsasabing, ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na maghari nating magkakapatid, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan, ganap na binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus, gayon din naman ang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siyang ipagpala sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito magmula ngayon at magpakailanman. Sumatin po ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, let there be no delay. Hindi dapat maantala, ngayon ang kaaya-ayang panahon, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Atin pong ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care, let us evangelize the world. Misma po, mga minamahal na kapatid. Magalak sa Panginoon!